Okay, sa pagkakataong ito, titignan po natin kung ano man ang katanungan meron tayo tungkol dito sa ating tinalakay na priest of God, mga saserdote ng Diyos. Una ay bago ko tawagin yung may katanungan, si Pastor Leo, ay gusto ko munang ipakita sa inyo kasi parang may narinig ako kanina na ang mga babae ay parang nagdududa. Hindi ko alam kung gano'n, pero parang gano'n ang tunog na babae, saserdote. Alam niyo, yan ang isang bagay na kailangan nating masettle kasi merong mga trabaho ang mga saserdote, do ito naman ay kanya-kanya, ano? I mean, doon sa Old Testament. Una nating kailangang isipin ay yung sinasabi ng Biblia na ang mga bagay sa Old Testament ay meron talagang mga inilalarawan. Sabi nga ng Colossians 2:17, these are a shadow of the things that were to come, meaning the law, the reality however is found in Christ. So there are types of the coming and the reality and fulfillment is in Christ. Sabi pa ng Hebrews 10:1, the law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities of themselves. So maging yung ating pagiging saserdote, ay nakita nyo dito sa ating tinalakay, ay pinakita ko sa inyo yung development, o kaya yung progress, o kaya ay yung evolution. Yun ang ginamit ko na salita of priesthood na nagpabago-bago from individual to the parents, to the elders, and later on ay makita natin hanggang sa dumating nga sa New Covenant na maging ang Panginoon na hindi Levita ay siyang nalagay na punong saserdote natin. And of course, makikita nyo na hindi na lamang ito para sa Levita. Yan ang isang bagay na kailangan nating maunawaan. At tungkol naman sa mga pagdududa sa mga babae, gusto kong basahin sa inyo itong Hebrews chapter 10, beginning verse 19. Hebrews 10:19. Sabi niya, therefore, brothers and sisters. Ano daw? Brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Sino ang pumapasok sa most holy place sa Old Testament? Only the high priest can enter that place. The priest, ordinary priest, can perform some duties, pero no one or nobody could enter the most holy place except the high priest, and that is only once a year. Explanation nito, pagka tinuloy-tuloy ninyo yung tungkol sa Old Testament high priest. Okay, nakita niyo na, mga kapatid, na maging mga babae ay sinasabi rito na they must have the confidence to enter the most holy place, and that is because of what the blood of Christ did for us. And then sabi niya, by new and living way, open for us through the curtain. That is His body. So, ipinapakita niya yung ginawa ng Panginoon. And since we have a great high priest over the house, let us draw near to God with sincere heart and with full assurance that brings, having our hearts sprinkled with that cleanses us from guilty conscience and having our bodies washed with pure water. So, sana po kayong mga babae ay dapat niyong isaisip na kayo ay ginawang saserdote. Nang sabihin din yan ni Pedro, pag binasa niyo ang 1 Peter 2:9, yung salitang we ay hindi lang marahil ang binibigyan ng karapatan o sinulatan ni Pedro ay mga lalaki. Naniniwala ba kayo doon? Otherwise, makikita nyo na marami doon ay hindi pwedeng sa lalaki lang i-apply. Basahin nga natin yon, yung 1 Peter. Makita nyo na ito yung gusto kong matanggal sa isip niyo. Saka tayo pupunta doon sa cons niya. Pros tayo ngayon. Pros and cons. Sa 2, meron pa dito sa 5. Sabi niya, sa verse 4, as you come to Him, the living stone, rejected by humans, by
but chosen by God and precious to Him. You also, like living stones, are being built in spiritual house. Kasama ba ang mga babae sa spiritual house ng Panginoon? Kasama ba ang mga babae na dapat ay maging banal, to be holy, priesthood? Kasama ba sila? Offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Yan. So, itanong nyo sa sarili nyo kung naniniwala kayo kasama ba ang mga babae dyan o hindi. And then, dito sa 9 na binabanggit yung tungkol sa priesthood. But you are a chosen people. Mga tao ba yung mga babae? A royal priesthood. A holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. So ano ang pinupunto ko dyan na kasama sa pagkasaserdote ang mga babae? It can be in function, ay merong tingnan natin. Pero sabi ko nga, there are instances na pag hindi talaga nagpa-avail ang mga lalaki, talagang maging bata o kaya babae ay ginagamit ng Diyos para sila yung gumampan sa mga bagay na nais niya. Isang bagay pa, bago ko itanong yung kay Brother Leo, ay tungkol sa narinig ko kanina na sabi ni Sister Rosie, sa ni Brother Jason, Pastor Jason actually, na sabi niya ay una kay Sister Rosie, kay Pastor Rosie, sabi niya, if there was a process in the old covenant para ikaw ay ma-ordain na sa priest, ay nakikita niya yung halaga ng born again experience, yung BRBR na sinasabi natin, na kung hindi mo talaga pagdaanan yon, baka lalabas na pekeng saserdote ka. Naisip ko tuloy dyan, mga kapatid, na kung hindi tama yung process na pinagdaanan mo, sapagkat sa Exodus 29, meron talagang process, hindi mo kaya alis for them to be ordained as priest. Kailangan dumaan sila sa proseso. Meron lang kaibahan sapagkat kailangan pa nilang maghandog during that time as a type of Christ sacrifice. Pero totoo yung sabi ni Pastora Rosie na kung hindi ka dumadaan sa process na ito, baka magiging katulad ka ng mga Pariseo. Who are the Pharisees? The Pharisees came out in the time of the New Testament na kung saan ay para bagang inangkin nila na kailangan nilang gampanan yung pagka-saserdote. And makikita nyo na yung kanilang identity ay hindi talaga, ito yung alam ko hindi talaga nila matrace kung saan sila galing. Pero sila ay nag-claim na mga saserdote na maglingkod sa Diyos dahil sa kanilang intellectual na kaalaman. Sinabi ko yon mga kapatid para mawarningan tayo na baka yung ating pagkasaserdote is not by the process but by intellectual. And that is very deceiving. Nakakatakot yan na hindi ka talaga dumaan sa tamang proseso. Dahil inuna kong sinasabi sa inyo rito, dahil ito ay magandang posisyon, aangkinin talaga ng mga Kristiyano ito at alam natin yung katotohanan yan. Proven natin na there are a lot of Christians na walang proseso and they claim many positions. Buti pa nga yung sinabi ni Pastor Joseph na medyo nakakatakot na angkin ito. Dahil ito ay obligation. Yun nga ang Kristyanismo. Pagdating sa obligasyon, teka muna, baka hindi para sa akin yan. Pagdating sa posisyon, wow, sa akin yan. Yan ang dilema ng Kristyanismo natin. Bakit ko alam yan? Abay, mga kapatid naman, 36 years na akong nagpapastor. At
observer ako eh. Lalo na pagka, alam mo, magiging maselan ka lang naman pagka ikaw ay palabasan ng Biblia. Dahil pag ikaw ay palabasan ng Biblia, nangangahulugan na naghahanap ka ng katotohanan. Sana nga. Hindi lahat ng nagbabasa ng Biblia ay naghahanap ng katotohanan. There are those who read the Bible dahil gusto nila na ma-defend yung kanilang stand, pero hindi ganun ang ginawa ko. I need to know the truth and I need to understand the Bible. Kaya maraming nakakabangga yung aking pananaw sapagkat hindi ako after dun sa ano ba yung panindigan na maganda, ano yung gusto ng tao. No, I'm not after that. I'm after the truth. So yun ang isang bagay na maganda rito. At sabi nga ni Pastor Jason na nag-iingat ako. Maganda itong si Pastor Jason pag nagsasalita, applicable sa kanya. Sana ganun kayo pagka huwag kayong maghanap ng parang ano pa natin sa iba. We can never reach the Christ-likeness na goal natin na kapag ka ang ating tinitingnan ay yung iba. Mga kapatid, I can only do that because I'm in a way na nagtuturo in exposition, in-expose ko yung mga mali. Pero kayo mga nandirito ngayon, it's good for you. First of all, na makita nyo yung mali sa buhay nyo, yung kailangan i-correct. Huwag na kayo munang magturo, magdagdag na, okay magdagdag. Parang, tignan nyo yung iba. Tignan nyo yung inyong sarili. Para sa ganon ay maabot natin yung goal na Christ-likeness. So, ang bagay na ito ay napakahalaga. Kaya nga, yung process ng born again, maging maingat kayo. Huwag tayong maging katulad ng Pariseo na they grab the position of being a priest because of intellectual. Huwag ganon. Let us go to the process of God. Pag yan ay sinunod mo ang Diyos, malala ko yung Acts 5:32, na God has given the Holy Spirit to those who obey Him. Kailangan ay sumunod tayo doon sa process. Gusto ko rin yung sinabi ni Brother Loti na mahalaga talaga yung pagpapasimula ng tama. Yeah, yun ang tama. Merong pundasyon nito eh. Lahat ng bagay sa Diyos. Napakinggan nyo na ba yung nabanggit ko nung kamakailan sa aklat ng Psalm chapter 11? Kung hindi pa, nais kong basahin sa inyo ito. Psalm 11, verse 3. Sabi niya, when the foundations are being destroyed, what can the righteous do? I-apply natin sa pananampalataya. Alam nyo, sa pananampalataya, mahalaga yung pundasyon. Binabanggit yan sa Ephesians. We must have to be founded with the right foundation. Tingnan nyo ang church. Si Kristo ang pundasyon nito. Ang point ay mahalaga ang pundasyon. And dito sa Old Testament ay sinabi ng salmista, I think this is David, when the foundation is destroyed, what can the righteous do? It talks about the righteous being founded in the right foundation, but it seems that there was a problem later on. When the foundation is destroyed, mahirap mong sirain ang pundasyon, nakatago yan. Pero sa pananampalataya, yan ang tinitira ni Satanas. Yung pundasyon ng ating pananampalataya was na yan ay nagdidindwell, like what happened to the Church of Galatians. Sa iglesia ng Galacia, yung pundasyon ang nayanig, nagalaw. Kaya si Paul nagalit. Yan ang nangyari sa Galacia. So, it's difficult. At ito, sa ating pinag-uusapan tungkol sa pagiging saserdote natin, pag nagalaw yung pundasyon, magiging mali ang bunga. So, yan ang problema. Puntahan ko na yung katanungan ni Brother Leo tungkol sa Pastor Leo sa bagay na ito. Pastor Leo, pwedeng pakiulit nga yung katanungan mo kanina? Opo, magandang gabi po sa lahat. Katanungan ko po tungkol sa pinag-aaralan natin ngayong gabi tungkol sa high priest.
Mm. Napakahalaga yung katungkulan ng bilang isang spiritual, ng high priest bilang isang spiritual. He has a spiritual authority and responsibility para sa iglesia. Ngayon, bakit hindi ito naibanggit ni Paul sa taga-Ephesian, which is na sinabi, ang Panginoon nga dito ang nagsabi sa Ephesians chapter 4:11 to 12, Okay. na bakit hindi niya isinama na bilang isang regalo sa mga tao para isama na magiging i-appoint bilang isang pari sa isang iglesia. Bakit apostle, propeta, missionary, pastor, at saka teachers lamang? Yun Okay, po. ganda nun. Yung binabanggit sa Ephesians, ito yung nabanggit ko kanina na kaugnay doon sa katanungan ni AV, Sister AV, ang pastora ng Cagayan. Thank you naman. Una, nais ko sabihin, kahapon ay nag-service kami doon at yung aking hipag na head nurse ay tumatayo na. Oh, praise the Lord. Hindi ko lang ma-express yung tuwa ko na makita ko yung mga nandoon na tumatayo na sila. Kailan lang po yan talagang nag-decide sila na magpabautismo. At ngayon ay nakikita ko yung seryoso na paghahanap sa Panginoon. Natutuwa po ako. Yan. Yung nandoon sa Ephesians chapter 4, and He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers. Yan po ay gift na it was scattered to the church. Katulad yan ng sagot ko kanina sa katanungan ni Pastora AV na iba yung gift sa general position. Ang pagiging priest natin ay pangkalahatan. So it is a position na ibinigay ng Diyos, hindi gift. Pag gift ay nakakalat yan. Nakukuha mo, Pastor Leo, yung kaibahan? And ganito ang sabi ng 1 Corinthians 12:27 to 30. Ito ay tungkol sa mga kaugnay dito sa katanungan mo. 1 Corinthians 12:27 to 30. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. And God has placed in the church first of all apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gift of healings, of helping, of guidance, and of different kinds of tongues. Yun ay mga gift. And then sa 29, maganda yung tanong niya, are all apostles? No. Are all prophets? No. Are all teachers? No. Do all work miracles? Of course, ang sagot, no. Do all have gifts of healing? No. Do all speak in tongues? No. Do all interpret? So, no. Pero kung ang tanong mo ay, are all believers priests? Yes. Yun ang kaibahan. Ang nasa Ephesians ay gift na ikalat sa atin. Kaya kung meron tayo niyan, hindi natin ginagamit, para patunayan sa inyo na lahat tayo ay priest, ay itong sinabi ng Revelation 1:5b to 6. Revelation 1:5b to 6. To Him who loves us and has freed us from our sins by His blood. Tayo ba yan? Yes. Maliban na lang kung hindi ka pa nalilinis sa iyong mga kasalanan. And has made us to be a kingdom. Ginawa tayong kaharian. And priest with us. At mga saserdote para paglingkuran ang Diyos at Ama, sabi niya, to Him be glory forever and ever. Amen. So makita nyo na lahat ay saserdote pero hindi lahat ay pare-pareho ang gift. Magkakaiba tayo. Christ came in as one body, pero nung umakyat siya, He scattered the gift sa kanyang katawan, supernatural, which is the church. So hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Sumabot tayo ng 9:41, medyo ginabi tayo. Pero sana ay nakikinabang tayo dito sa ating mga ginagawa. Napansin ko lang na may mga absent. Parang hindi sila nagpapaalam. O, dagdagan tayo.
Pero kulang pa rin tayo. Sino yung nadagdag dito? Hindi ko alam. Mamaya i-check natin. Anyway, hindi na ako magsasagot pa. Babalik ko na kay Pastor Joseph para sa ating panghuling panalangin.